And so meron po tayong tutulungan dito ng isang pamilya po. So dito po sila nakatira. Pasok po ako! Opo. Dala akong bigas. Sino po? Si nanay. Ay, ito, kano naman ito kuya? Itong dalawa? Anak po. Ha? Anak. Anak niyo po yan. Ano pangalan mo? Rexmar po. Rexmar. Rexmar? Ilan taon ka na? 10 po. 10. Ikaw ba nag-aaral? Anong grade mo na ngayon? 4 po. Grade 4. Ito naman si... Dito ikaw. Ha? Dapat ikaw kuya. Oh. Anong pangalan mo? Maria Flor po. Maya? Maria Flor. Maria Flor. Dito ikaw. Tabi pa mo. Tabi pa. Dito. Si Maria Flor. Ilan taon na ikaw? 8 po. 8. Ang grade mo na? Grade 2 po. Grade 2. Mga gwapo to ganda anak mo kuya oh. Ha? Aral kayo mabuti oh. Puti pa oh. Kayo po kuya, pangalan nyo? Rico po. Rico. Ilan taon na po kayo? 32. 32. So, tanda lang siya sa akin ng 2 taon. Ano pong nangyari sa inyo? Hindi ko nga po alam kung ano nangyayari dito sa mga paa na to eh. Basta na lang namamaga. Namamaga yung paa niya. Mga tuhod. Mga kamay. Namamaga din po yung mga kamay nyo. Ito mga ganito po. Ganito. Mga ganito sikong ganito. Basta na namamaga. Kaya pag namaga, eh, hindi na ako makatayo. Hindi na po kayo makatayo. Ilang taon nyo na po niramdam yan? 3 taon na po. 3 taon na. Maga. Pero nitong huli po, ay hindi na po talaga basta-basta nawala. Eh, nagdiretso na po. Ilang taon nyo na pong di naramdam yan? 3 taon. 3 taon na, medyo matagal na po ano. Namamaga po lahat yung mga paa nyo. Hindi po kayo kulang kayo sa potassium. Hindi naman po. Basta ganito lang po siya lagi. Basta nakakatrabaho lang po ko ng meron 3 araw. Minsan namamaga na siya ng merong 4 na araw. Ganun. Lamang pa po yung tambay ko kaysa sa nagiging trabaho. Sino po nag-aalaga sa inyo pag sumusumpong yung sakit nyo? Ang nanay ko po. Mabuti nga lang po. Nandiyan po yung nanay ko. Yung umalaga sa inyo. Bakit po? Naitanong ko lang po, nasaan po ang asawa nyo? Iniwanan na po ako. Iniwanan ka ng asawa nyo? Po. Simula nung nagkasakit ka? Opo, ay hindi naman po yung pag-umpisa. Basta nung simula nung magkahiwalay kami, nag-umpisa itong hindi ramdam ko na to. Eh, nung naiwanan na ako ng asawa ko yun, nagdiridiretso na itong ganito. 3 taon na. Pero nung magkasama po kayo ng asawa nyo, hindi po, wala po kayo naramdaman na ganyan? Nagkakasakit na din po ng ganito. Nag-umpisa na to pero hindi pa siya ganito kalala. Apo. Na yung hindi na ako nakakabangon. Na lagi lang akong kalimitan kasi niyan nito pag sinumpong siya lahat. Opo. Yung plaster talaga yung pagkahiga, hindi na halos nakakakilos, katawan. Lahat na ng parte ng katawan halos masakit, pati ang dibdib. So hindi po kayo nakakatrabaho. Bali ang nagpapakain po sa iyo, nagtulong sa inyo dito yung mama mo. Dito mga anak, buti pong anak niyo nag-aaral. Kayo po ba yung nagpatingin na sa doktor? Hindi nga po makapagpatingin, wala po kami pera-pera, hindi na nga po nakapagtrabaho. Kaya nga po, umabot na ng ilang buwan to nung sinumpong ulit. Inabot ng ilang buwan na hindi na nakatrabaho. Pero gusto niyo po magpatingin sa doktor? Opo, para sana malaman ko kung ano talagang nararamdaman ko na to. Siya, sige. At baka po tayo ay masamahan kita sa doktor. So, kailangan medyo malayo po kasi sila mga kabayan sa bayan. So, bundok po sila. So, makahingi tayo ng tulong sa barangay kung ano man, madala natin siya sa ospital, magkaroon tayo ng sasakyan para madala natin siya. Para mapatingin natin. Kailangan mo ng laboratory. Patingin ng dugo mo. Lahat yan, chichik yan. Para malaman mo kung ano yung sakit mo. Doon na tayo pupunta sa private. Para wala nang kuskus balungos. Salamat po. Masaya po kayo?
Opo naman, kung yun lang po maging kasayan ko, yun lang pong hiling ko ngayon. Sana gumaling yung pangatawan ko at makapagtrabaho na ako na maayos. Para may taguyod ko yung dalawa kong anak na nag-aaral pa. Eh, wala na nga halos mabaon din sa pagpasok at hindi na nga ako nakakapagtrabaho. Hirap na rin nga sa pera, pati din naman ang magulang ko. Marami din naman binabayaran ng mga ano pag nakakapira sila. Binibili pa sa akin ng mga kumporme para lang ako gumaling. Hindi rin naman. Sa mga pambili ng pagkain, tapos tumutulong pa sa iyong mga anak. Oo, sila na po lahat ang sumasagot ng pangailangan namin. Buti po, andito po, malapit sa inyo yung mama niyo. Kayo po ba ay dito na nakatira sa bahay ng mama mo? Opo, simula nung iniwan ako ng asawa ko, ang mga bata noon, iniwan ko muna yun dyan sa mga magulang ko, gawa nung nag-aaral nga. Hindi. Nagtrabaho ko sa Lipay, sinumpong nga itong gantong karamdaman ko. Kaya hindi na ako nag-ano na malayo pa sa magulang ko kasi hindi naman ako makapagtrabaho, wala naman akong ibabuhay sa mga anak ko. Wala naman akong may papakain kung nakabukod kami ng bahay. Opo. Pero ito talagang ano, kaya ano na lang kami sa kanila eh. Pasalamat mga rin nga ako at kahit hindi ko tunay na ama yung asawa nanay ko eh, hindi rin naman ako pinababayaan kahit ganito ng kalagayan. Tanggap po rin po kayo dito. Opo. Pag mapacheck po po tayo sa doktor, malalaman mo kung ano yung tunay mong sakit, maresitahan ka ng tamang gamot, at kung ano yung mga bawal sa'yo, isundin natin, ano, para tuloy-tuloy yung pagaling mo, para hindi na pabalik-balik yung sakit mo, para makapagtrabaho ka ng maayos, para sa mga anak mo. May balita ka pa ba sa asawa mo kung nasaan na? Pero naman po, pero hindi na, wala na po kung ano dun sa kanya. May anak na rin po yun. May anak na rin ngayon. Malapit lang po sa inyo dito o malayo? Malayo pa na sa Bulacan po. Sa Balayan? Bulacan. Ah, Bulacan. Sa Bulacan. Hindi man lang niya kinakamusta yung mga anak niya. Kinukumusta niya naman, kaya lang mahirap din sila. Hindi din nila mabigyan ng hirap din sila sa pera. Si nanay, nanay, kanina pa to si nanay. Dito. Kayo po yung mama ni kuya. Opo. Buti naman po at kahit si kuya ganyang karamdaman, hindi po pinabayaan. Ay, oo, anak po eh. Hindi po pwedeng pabayaan. Hirap na nga po kami eh. Ang dami mapapayaran mo pa. Hindi ko po maibili ng gamot. Hindi po namin na ipa-doktor. Wala po kami pira. Gusto ko po maipa-doktor siya para siya po ay tuluyan pong gumaling pagtrabaho. Bali, 3 taon na po daw dinadamdam mo po. Opo. Sa pulpunong iniwanan ng asawa, iniwan sa akin ng 2 bata. Siya po nagtrabaho sa Lipa. Tapos, nung sumumpong po doon ang kanyang sakit, yung umuwi sa amin, hindi ko na po pinapagbukod ng bahay. Gawa ng wala din namang makain at wala mang magtatrabaho. Kaya sabi ng asawa ko, ay dito na lang sa amin. Buti mabait din po yung bago niyo po ng pangasawa. Bali po ay kayo po ay hindi na po kayo nakapagtrabaho dahil inaalagaan niyo po yung anak niyo. Opo. Makapagtrabaho minsan pag yung isang araw nung sabi sa akin, Mama, magaan-gaan na naman pakiramdam ko. Kung kayo trabaho muna kayo. Hindi ako nakapasok ng 2 araw. Natuwa ako. Magaan-gaan daw pakiramdam. Ay naku, kahapon naman ay iba na rin naman ang masakit na naman daw ang mga garne. Kaya ako talaga naman di ko pag may nararamdaman kasi wala akong magawa kundi nasa tagiliran lang niya ako. Namamaga daw kasi lahat ng Kaya kanyang nang pag niya, ang kanyang paa tapos yung mga kamay niya po. Oo. Pag nasakit ang mga garne, tuhod, hindi na makakilos. Pag tinatagilid, pag talagang kahirap. Sige po, Nay, at maraming salamat po at hindi niyo po pinahabayaan yung anak niyo. At huwag kayong mag-alala, gagawin po natin yung
makakaya ko para matulungan niyo po yung anak niya. Madala po natin sa ospital, ha? Sige, ito nga, sino nga ito? Si ano? Gusto mo magpagaling si papa mo? Po. Ha? Ha? Apo. Gusto mo pagamot natin si papa mo? Ha? Ganda mo? Ha? Apo. Para hindi na siya ganyan, nakapagtrabaho na siya ng tuloy-tuloy. Ha? Opo. Huwag kayo magpasaway kay papa nyo para tuloy-tuloy siya magaling. Siguro nagpapasaway din kayo. Ha? Huwag kayo magpasaway kay papa nyo. Ha? Aral kayo mabuti. Anong gusto mo pag-aaral mo? Gumaling po si Papa at makapagtapos po ako ng pag-aaral. Anong gusto mong kuning kurso pag kayo nag-college? Po, engineer po. Engineer. Gusto mo makapagtapos? Gusto ni kuya mo engineer. Ikaw anong gusto mo? Teacher po. Teacher. Gusto mo maging teacher? Opo. Sige. Gusto mo ba gumagaling si papa mo? Opo. Patingin natin sa doktor? Opo. Aral kayo mabuti, ha? Sino nagbibigay sa inyo ng baong sa school? Si Lola po. Lola mo. Kasi kung malaki yung inyong pangarap, kung gawin niyo yung inspirasyon na pinapagdaanan, matutupad niyo yun, ha? At huwag kayong mag-alala, baka magkaroon kayo ng ipapaaral sa inyong dalawa. Ano, kuya? Ha? Baka mayroong tumulong sa inyong dalawang anak na makapag-aral. Ha? Malaki ang ano po, ang taas ng pangarap ng anak niyo na isa. Si Rexmar. Si Rexmar. Ang taas ng pangarap ni Rexmar, gusto maging engineer. Ito naman yan ang pangalan, si Maria. Maria na lang tawag ko sa iyo, ha. Gusto niya rin maging teacher. Ang taas ng pangarap ni Rexmar, engineer. Pag natupad mo yon, siguradong makakaawa na kayo sa kahirapan. Rexmar. Gwapong bata, Nagmana kay kuya. Puti si kuya. Ha? Salamat po. So, ayan. So, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor, Nay? Para, sige. At, may mag-message na lang sa akin para, ako na lang po mag-schedule. O, kaya sa Monday, kasi baka bukas walang pag private, pag linggo, magtatanong. Kasi ang bala ko po kasi doon po sa doktor po namin sa Nasugbu. Kasi kilala na po namin yung doktor doon, si Dr. De Guzman. Napakagaling na doktor po yun. Doon po kami nagpapacheck up. Kasama natin si Kuya doon. Hindi magbiyahe na lang kung meron tayong na sasakyan sa barangay. Ano kuya, payag po kayo? Salamat. Sa Nasugbu po tayo magpatingin. Kaya na po ang bahala. Ang mahalaga, yan ang po lang hiling ko na sana ma-check up na ako at matingnan ko talaga, masuri talaga kung ano itong nararamdaman ko para maresitahan nga ako ng tamang gamot at gumaling ako ng dire-diretso na para makapaghanap buhay naman ako para sa mga anak ko. Sige po, Salamat. So, okay na. Nasugbu tayo. Sige po. Doon tayo magpapacheck up. Papacheck up natin si papa mo. Maaga, babalik po ako ng maaga dito. Sama na lang po kayo, Nay. Sama na lang po si Kuya. Ayan. So, ayan po at maraming salamat po sa ating mga viewers at mga followers. Ayan. So, mga nais po magbigay po kila Kuya sa pamilya niya, mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, Master Reading Channel po. At any amount po na inyong maibigay para po sa kanila ay malaking tulong po yon. At sana po mayroon pong tumulong sa kanyang dalawang anak sa pag-aaral po para matupad po nila yung pangarap nilang dalawa. So, napakabuting mga bata po. Ayan. So, ayan po, message lang po sa aking Facebook page. Maraming salamat po. At siyempre po sa ating mga sponsor, sa Tita Mami po ni Gistor at Bibi Jojoy, kay Ma'am maraming salamat po sa inyo. At sa Bulusan Sister po, kami pasita yun sa Emilia. At kay Sir po, at kay Atis, Anonymous, at kay Ma'am Candy, kay Ma'am Olivia from USA, maraming salamat po sa inyo, Ma'am.
At sa ating mga anonymous po, maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng ating mga sponsor. Ayan, sana po matulungan po natin si Kuya at tuloy-tuloy po yung kanyang paggamot at madala din po natin sa doktor. Ayan. So, ayan po mga kabayan, dito na po aking vlog. God bless po at magandang umaga po sa inyong lahat.